Ika nga pang... Alam mo naman, marami akong apo. Ang reklamong sisikaping ayusin ng public attorney ngayong gabi. Public nuisance. Tumatagas na Poso Negro, inireklamo ng mga kapitbahay. Ang magkakapitbahay kay Public Attorney Chief Persida Acosta. Ang reklamo, tumatagas na Poso Negro na may dalang masansang at nakakapirwisyong amoy. Posible kayang humantong ito sa asunto? Magsitayo po ang lahat. Magsisimula na ang mediation. Maaari na pong umupo ang lahat. Ang ating sinasagawa ay isang mediation, arbitration, conciliation na isang programa ng Public Attorney's Office upang sa ganon ay marisolba ang mga problema ng ating mga kababayan at hindi na humantong sa mga kasuhan sa ating hukuman. Aking pakikinggan ang inyong mga reklamo. Ang gusto ko ay sabihin nyo ang pawang katotohanan, walang labis, walang kulang. Ang nagrereklamo. Ang nagrereklamo, Anita Stoke, 62 taong gulang mula sa 1978 Interior 9, Mataas na Lupa, Muñoz, Paco, Maynila. Ang inirereklamo, Romeo Villafuerte, 63 taong gulang mula sa 1978 Interior 10, Mataas na Lupa, Muñoz, Paco, Maynila. Ano po ang inyong reklamo? Yun yung lumalabas sa Poso Negro ni Romy. Romy! Romy! Oh, ano naman yung reklamo nyo? Ang Poso Negro mo, mabaho! Dapat gawin mo dahil maraming napipirwisyo. Araw-araw ako naglilinis dito pero hindi mo ginagawa. Nung unang-una ho, sinasabi nga namin yung problemang yun. Ang sinasabi naman niya sa amin, hindi daw ho sa kanila nanggagaling yun sa kanal. Pero, ang inaano ko lang kay Romy, sana naman pag nakita nilang naligo sila or naglaba, tignan nila sa labas, yung ginamit nila, nandun lahat sa labas. Tsaka ang pinakamasakit ho doon, halos araw-araw naglilimas ako doon. Pangalawa ho, ang tindahan ng ate ko nandito. Ngayon, tinakpan ko ho ng konting mga graba-graba. Yun lang ang inaano ko kay Romy, na sana naman kaming mga kapitbahay niya, pakinggan niya. Kailan po nagsimula ito? Last January, etong January to, magto 2 years na ho. So yun ho. 2008 nagsimula? Oho. O, yun ba yung galing sa talagang Poso Negro o drainage lamang ng mga pinaglaban? Galing ho yun sa Poso Negro. Gaano ba kabaho yung lumalabas na tubig mula sa Poso Negro? Yung bang pag umihiho kayo, maaamoy niyo yung singaw ng bowl? How about yung waste ng... No, wala akong waste naman, basta yung amoy, Naku, ang daanan dito sa inyo, sobrang putik. Grabe, ang daanan sa Eskinita, ang putik, ang baho-baho, ang daming kalat ng basura. Oo, sa totoo lang nakita mo yan. Nakakabaho talaga. Nakakahilo ho ba yung amoy? Hindi naman ho, basta may amoy lang siya. Ngayon, Nakakakain naman kayo ng may gana dahil sa amoy. nakakakain naman ho. Yan nga lang, talagang may amoy siya na Ipinarating nyo na pa sa barangay to? Opo, pinarating na namin. Ngayon, Ano ba problema? Ito po kasing kapitbahay ko, Chairman. Matagal na naming rinireklamo yung kanyang Poso Negro. Mabaho po yung singaw.
Kasi hanggang ngayon wala pa po siyang ginagawang aksyon. Mabaho talaga, nakaka-apekto po sa kapaligiran. Wala pa rin ginagawa aksyon si Mang Romy. Wala ho. Yun Pag ang- nasa loob ka ba ng bahay, amoy na amoy pa rin? Oo. Amoy mapanghi ang ibig mo Oo, sabihin? lalo na paglalabas kayo. Yan, masakit man sabihin, Romy. Hindi kami nagpunta rito para hiyain ka. Gusto lang namin ipaabot sa'yo yung hinaing namin. Ikaw sinasabi mo sa amin, tayong magkakapitbahay magtutulungan, pero hindi ko makita sa iyo yun, Romy. Pasensya ka na. Sigurado ka ba na galing sa Poso Negro ni Mang Romy yun? Sigurado po ako. Gaano ka kasigurado? Pagka yung maliligo, doon lalabas ako. Na lahat. Lalo na po, pagka naglabaho yung misis niya, maghapon niya, wala akong tigil, ang lakas. So, mga after 1 hour, lalo na pagka naglaba nga, sinasalin ko yan doon sa kabilang kanal. Ngayon, nakiusap ako Ibig sabihin, dito pa. sinasalok nyo. Nililimas ko, sinasalin ko doon sa malapit na kanal na yung anong ganyan. Kaya lagi ko rin yung nililinis yung kanal na papaganyan. So, yun. Nasaan po ba nakapwesto yung Poso Negro ni Mang Romy? Ito ho yung bahay namin. Ito yung kanila. Dito ho mismo. Dito lumalabas yung mga madudumi. Buong paikot ho yan hanggang doon sa likod nila at nung kapitbahay namin, sila Rode, sila Mrs. ano. So, hindi ikaw lang naapektuhan, pati yung mga kapitbahay pa. Hindi po. Marami kayo. Marami ho kami. At yan ang mga hinaing ni Anita Estoque, 2 taon na raw niyang tinitiis ang di umano'y pasakit mula sa tumatagas na Poso Negro ng kapitbahay na si Mang Romeo. Bukod sa araw-araw na paglilinis, ay siya pa nga daw mismo ang nagpatambak ng graba para hindi umabot sa kanila ang tagas. Handa na kayang akuin ni Mang Romeo ang responsibilidad o itatanggi niya na siyang may pagkukulang? Ngayon sa akin lahat sinisisi. Sabi yung kalikasan yan, hindi natin pwedeng sawatain yan. Yung pagka nakakondepensya ka ako, Kwento ni Anita Estoque, araw-araw na sakit ng ulo ang dulot ng mabahong amoy tuwing lumalabas sila ng bahay. Pero saan nga pa nanggagaling ang masangsang na amoy na ito? Tama bang sisihin ng kanyang kapitbahay? Pakinggan natin ang bersyon ng kwento ni Romeo Villafuerte. Kanina, Mang Romy, sinasabi ni Aling Anita na nagrereklamo laban sa'yo na tumatagas ang Poso Negro mo at tila mapanghi. Ano ang masasabi mo ngayon, Mang Romy? Dahil inireklamo ka niya ngayon. sa ngayon, ngayon pa lang yung mga 2 weeks pa lang naglilik na ganun. Noon dati, hindi naman po ganun. Sa ngayon, ngayon pa lang yung mga 2 weeks pa lang naglilik na ganun. Noon dati, hindi naman po ganun. Ito na nga, ginagawa na nga. Tumawag na ako ng barangay para matapos na itong mga problema natin. Gagawin din lang ka, ngayon mga gano'n. Inayos ko naman yung dumalabas na tubig doon. Inayos ko namin ng chairman. Naglagay kami ng pipe para masipsip yun sa kanilang lugar. Yung sa akin, hindi pa nagdelik noon. Ngayon na lang. Yung nalagyan namin ng pipe, di wala na. Umabot ng 3 months, hindi sila nagko-complete. Tapos na. Ngayon, nag-uulan. Hindi pumapasok ang ulan. Bagyo. Dalawang bagyo pumasok na sunod. Napopondohan ngayon ng tubig yung aming lugar doon, paikot. Ngayon sa akin lahat sinisisi. Sabi yung kalikasan yan, hindi natin pwedeng sawatain yan. Yung pagka nakakondepensya ka ako, inaayusin ko. Sa ngayon, hindi ko pa mapapayos at kulang pa ako ng financing. Budget. Puro ka lang kasi pangako, magmula nung masunugan tayo, hanggang ngayon wala kang ginagawang aksyon. Di mo ba alam, nakakapirwisyo ka ng kapaligiran mo? Hindi mo ba nakakita na hanggang ngayon pati nga ako gumagawa rin dyan, nakakita mo rin naman Kaya nga sinisikap namin matapos na as soon as possible Sikapin mo, gawin mo ngayon din. Teka nga, pang materialis, napakamahal. Ay yung bahay ko nga, nasunog lahat-lahat Unti-unti, alis pangutang lang namin, pagtulungan namin ng mga anak ko. Ibig mo sabihin na may kasalanan, kalikasan, kaya tumatagas ang Poso Negro Yung mo. dati, ma'am. Ngayon Ay, na po. Ngayon na, mga 2 weeks na, ngayon lumalabas na yun na kuwan dahil parang napipiga na yung kuwan Napupuno na yung aming Poso Negro bago na ilipat na namin sa kabila. Ngayon na lang talaga. Di sa Makatwid, hindi mo na sinisisi ang kalikasan ngayon. Hindi na. Sinisisi mo na rin yung Poso Negro mo. Opo, papaayos Maaaring may ko po problema yung Poso Papaayos Negro ko po mo. yun. Sa may pintuan namin dumadaan na. Kasi katabi ng ano yun
ng aming kusina. Magkasama ba Yun, yung sandali nga, tulungan mo galing ako rin, sa naglalabanan ng CR na ball, yung lagayan ng human waste, aka yung pinaka-Poso Negro ng Bukod po, lababo mo o paliguan mo? Bukod po yun, dalawang layer po Magkabukod. ma'am yun. Isa dumi at sa filter na magpatungo Gaano po. kataas yung lalim ng Poso Negro mo? Ang malalim po, hanggang dito po ma'am. Ngayon doon po sa lugar namin, palibasa, paikot na po ng bahay at matandang ano na yun, maraming mga Poso Negro na doon. Napupunta, humukay ka lang ng isang pie, ganun kalalim. Mula sa flooring nito, isang pie hanggang dito. Nagkakatubig na. Kaya mapondohan ng tubig, maapaw na lahat. Ngayon, sa akin po malabas, sa kabila, mahanap ng way. Sa akin tingin kulang ang lalim ng Poso Negro mo. Hindi mo sa kuwala. Kulang Napupuno yun. po Dapat ng mga tubig. ano yun, May mga tubig na lampas po yun. tao. Ma'am, may tubig na po. Miski nung hukayan namin yun. Hindi ka ba nababahuan dyan sa lumalabas na tubig Inaalis na po yun? namin yung tubig, nalagay po namin dun sa one hole na takbuhan ng main drainage. Dun sa Drainage sa tagiliran. daan, Po? sa kalye, Hindi, drainage. drainage po sa labas po. Kasi dalawa po ma'am yun eh. Nagigitnaan po kami. Sabi sa may karsadang malaki, dito sa looban, meron ding isa. Di sa Makatwid, nililimas mo na yan. Hindi. Tumatagas na talaga, umaapaw na. Ganun po, pag nagbuhos po ng tubig, yung naglaba, maapaw. Inasalok po namin yun. Eh, Hindi siya paano mo naihi. natitiis yung amoy? Naglilimas ka kamo, limas ka ng limas. Hanggang sa limas na lang. Di, Hindi mas mo malalagay po sa pinalalaliman. Hindi, ayusin ko po yung wala pa akong budget para paggawa yung hagdan, matatakpan mo yun. Yung semento yun po ng Sahara, may Sahara po yun eh. Nilagyan ko ng semento Sahara. Yan yung talaga, yung tubig talaga sa inabot ng bagyo, napopondo. Pati nga buong bahay ko, Eh, inuulan paano eh. kung walang bagyo? Pag wala ka mong bagyo, tumatagas pa rin. Bagyo na naman ang sinisi mo. Hindi po, ibig sabihin, nung nagkaroon po ng bagyo noon, kasi yung aking bahay, bato pa lang po ganito, wala pa pong second floor. Kaya yung hagdan, lagyan ko lang ng parang shade, para ang tubig, hindi na pumasok kung pumasok sa loob. Kumakalat din yung tubig. Ngayon, pag nakapera nga ako, nakaunti-unti, nagagapang ko naman, pag-aayos ko lahat yun. Yung lahat na pinag-complain nila, paayos ko yun. Aling Anita, ano masasabi mo sa mga sinasabing depensa ni Mang Romeo? Meron daw silang perang, yun nga, ayusin yun. O, Mang Romeo, kailan mo ipapagawa? Huwag naman masyadong matigas ang makapera. ulo. Ayusin ko naman yan eh. Tulungan niyo ako. Maghati-hati tayo sa gastusin. Anong Pag gasto? kinakailangan. Kung magkano, palagay mo ng 5,000. Nakita mo. Hati tayo. Anong gasto? Sandali. Bakit sila ang gagastos Hindi sa po, problema mo? Nakita mo kami, Hindi sa wala kay kami Nena hanap po. buhay mag-asawa. Hindi, Ano itutulong ko sa'yo? Neneng, mag-share tayo. Hatiin natin kung magkano gasto. Para saan yung share? Sinasabi mo yung gagastusin kami. Ganito. Ayusin mo yung sa loob ng bahay mo. Kami bahala doon magpasumiento sa gilid. Loob ng bahay mo muna ayusin mo. O yun na nga, ayusin ko talaga Wala yun. kaming dapat i-share sa'yo. Yung loob ng bahay mo ayusin mo kung bakit lumalabas yung mga tubig. Hindi pa nga tapos yun eh. Kasi nga pending nga ako sa pera. Kuroni. Masakit na nga sa ilong, delikado pa sa kalusugan. Pero nangako naman na si Romeo Villafuerte na ipapagawa niya ang kanyang tumatagas na Poso Negro. Pero ang sabi nga ni Anita Estoque, hindi naman ito ang unang pagkakataon na nangako sa kanya ang kapitbahay. Alimbukay sa buong paligid yung mga amoy na yan. Bago ka pa makasuhan at Basta makapera Kasi nga naano tagad. na kami. Teka, Mang Romy, meron ka bang hanap buhay sa ngayon? Sa ngayon po, wala nga. Narinig natin si Mang Romeo na sa 5 talampakan lang pala ang lalim ng hukay ng kanyang Poso Negro. Pero depensa niya walang mali sa kanyang pagpapagawa dito. At sa halip ay sinisisi niya ang kalikasan dahil bahain daw sa kanilang lugar ay kaya tumatagas ang Poso Negro. Gayunpaman, panahon ang hinihingi ni Mang Romeo para ipagawa ang tumatagas na Poso Negro. Pero ang tanong nga ng mga nagrereklamong kapitbahay, hanggang kailan ba sila maghihintay? Sa kaso ni Romeo Villafuerte, maaari siyang masampahan ng kasong public nuisance. Ayon sa Civil Code, ang public nuisance ay nilalarawan bilang isang kilos, establishmento, negosyo, kondisyon ng ari-arian o anumang bagay na una, nagbibigay panganib sa kalusugan at kaligtasan ng iba. Pangalawa, nangiinis o nagdudulot ng masamang epekto sa sensibilidad. Ikatlo, mga bagay na tumataliwas sa nakagawian o moralidad. Pang-apat, anumang bagay na nakasagabal sa pampublikong daanan. At pang-5, mga bagay na nagdudulot ng sagabal sa mga pribadong ari-arian. Aling Anita, ano masasabi mo sa mga sinasabing depensa ni Mang Romeo?
Ang gusto ko lang, nagpunta tayo dito, Oh, sige, magtutulungan tayo. Hindi tayo nag-aaway, mag-uusap lang tayo. ayusin mo yung pinaayos namin. Oo, yun nga eh. Ang hinala Sabi ko nga ni naman, Danny, wala nung pang mister budget ko ho, hindi mo pinalit. Ano bang, paano ba ginawa mo sa Poso Negro? Sedimento yung paikot yun, nilagyan ng buhangin, hinahati, nilagyan ng singawan, nilagyan ng exit alabas Hindi dun mo sa... pinalitadahan yun. Eh, palitada yun, hindi pwedeng wala. Kasi Nilagyan pati loob. kung may mag-check lang Kaya mo lang. doon, hindi ho lalabas ng ganyan-ganyan. Ang bagong Yung bukay dati na na Poso yun, Negro. talagang pinalabasan na ng Bakit tubig ho yung lumalabas? luma na eh. Saan ho nanggagaling yun? Ito yung Poso Negro nila. Kung yun maayos ang palitada ng Romy, hindi lalabas yung... Sa loob nga ng bahay nyo, naglilimas na kayo eh. Saan nanggagaling yun? Kasi ang flooring main po pipe niya, nila. mataas. Kaya pa nagkaroon ng Kasi tubig, maliliit pa lumalabas yung mga doon. anak niya, talagang tumatagas na doon. Naku, Mang Romeo. Opo. Marami kang mapeperwisyo at kabi-kabila ang magiging kaso mo. Alam mo ba, ang Poso Negro nakalilikha iyan ng masamang epekto sa katawan ng tao kung di ayos ang pagkagawa. Ang tawag dyan ay public nuisance. Kasi lahat ng dumi ninyo, nandyan, pumupunta. Kung umaapaw na yan, limas ka lang ng limas, tumatagas yan, pwede magkasakit ang mga kapitbahay mo. At yan, sangayon sa article the Civil Code, pwedeng i-abate yan sa Marili. Pwede ka rin, pangalawa, makasuhan under the revised penal code ng kapabayaan under Article 365 of the revised penal code. At pwede ka din ma-civil case, makasuhan ng action for damages. Kabi-kabila ang magiging problema mo, Mang Romeo. Ayusin ko po, ma'am, yun. Kasi nga, minsan nagawa sila ng cement sa flooring doon. Halos sa akin lahat ang takbo ng tubig. Nag-semento nga sila. Teka lang po Yun sa may Kung kalsada tutuusin, doon. no, tataasan na sana hindi dito dahil sobrang amoy. Ngayon, sabi ko ng anak ko, yung binata, mawag kang magpataas ang problema nasa loob ng bahay ni Maromi. Kahit ilang taas ang gawin mo dyan, andun pa rin ho ang problema talaga. Yun. Ngayon nga ho eh. Sa tingin mo, Aling Anita, puro pangako na lang si Mang Oo, Romeo? kasi ang sinasabi. Nakailang pangako na siya sa barangay sa'yo? Hindi ko, kasi isang beses lang ho nagpunta ang mister ko dun eh. Ilang beses mo siyang sinabihan? O ba, nag-oral demand ka sa kanya? Siguro may 5-6 ganyan. Kung hindi man okay sa kanya yon, basta ako yun, 5-6. Kasi ako na lang ho bilang kapitbahay, siguro yung once lang ho na masabihan ako, nakakahiya na ho yun, lalo na kung Poso Negro. Pero bakit kami hindi ho niya iniintindi? Naku, Mang Romeo, alam mo Tapos ba ngayon, mga anak mo pwede magkasakit dyan? Iba pang pangalan ng inaano. 14, ma'am. 14. Oh, yun, maliliit pa pala yung mga anak mo. Pwede rin silang magkasakit dyan. Yung typhoid fever, nakukuha sa mga kahit amoy lang. Yung viral na yan, na sinasabi, infection, at pwedeng maging meningitis pa. Dahil ang dumi ng tao, dapat maayos ang ano niyan, ang pagtatapon at paglilinis. Hindi po pwedeng ganyan na sumaalimbukay sa buong paligid yung mga amoy na yan. Alam mo ba yun, Mang Romeo? Kung meron ka mang mga binabudgetan sa pamilya mo, saka na, pag nagkapera, kailangan sabihin mo yung takdang kapanahunan para maayos ang gulo na ito. Magkano ba ang kita mo pag nagsa-sideline ka? Depende po, ma'am, sa trabaho eh. Magkano nga ang pinaka-average sa isang buwan? May kita ka ng mga 500, 700, 1,000. Ganon. 300, 2,000. Pag kami swerte, binabudget ko rin para sa panggamit. Unti-unti. Hindi ko pwedeng bigay. Kung konti lang ako na, baliwala lang. Kailangan popondo mo talaga eh. Para isang trabaho lang. Di pwede mo pa rin asikasuhin Opo, yan. asikasuhin Alam mo ba ko. na 15 araw mula ngayon, kaya mo nang asikasuhin yan, ipaayos? Nagawa ko po yun na paraan. Mas maaga. Mas maaga. Opo. Mga ilang araw mo kaya? Yung 15 days na binigay niyo, gagawin ko po yun. 15 days. Hindi mo magagawang mas maaga sa 15 days? Wala pa po yung pera eh. Pag may pera na, madali na. Pero 15 days, kakayanin mo. Kakayanin po. Mula ngayong araw na to. Opo. At ikaw naman, Mang Romeo, ay meron sinasabi ngayon, napayag ka na ayusin mo at nangangako ka. Dahil wala kang pera sa ngayon, payag ka na sa loob ng 15 araw, magampanan mo ang tungkulin mo na ayusin ang Poso Negro mo. Areglo at hindi asunto, Aling Anita. Areglo ho, pero yung 15 days na sinabi nyo, aasahan ho namin yon. Ikaw naman, Mang Romeo, areglo o asunto? Areglo. O sa pagkakataong ito, magpipirmahan tayo ng kasunduan, compromise agreement, at inihandayan ng administrating officer. Tawagin na natin si Attorney Howard Aresa. Nasaan ang kompromiso?
Anita Estoque, nagrireklamo, versus Romeo Villafuerte, inireklamo. Kami na nakalakda sa kasunduang ito ay napag-usapan at napagkasunduan ang mga sumusunod. Una, na ipaayos ni Romeo Villafuerte ang Poso Negro sa loob ng bahay niya upang ito ay hindi na tumagas at mangamoy. Ikalawa, na ang pagsasaayos ng nasabing Poso Negro ay isasagawa sa loob ng 15 araw mula ngayon. Ang kasunduang ito ay voluntaryo naming isinasagawa ng walang halong pananakot at hindi sapilitan at hindi labag sa batas, hindi immoral, hindi kontra sa nakagawian o pampublikong polisiya. Nilagdaan at sinumpaan sa araw na ito. Attorney Aresa, narito na ang kasunduan, handa na para pirmahan ng bawat panig. Kung sakaling hindi susundin ni Romeo Villafuerte ang nilagdaang compromise agreement, may 3 paraan na ibinibigay ang batas upang tanggalin ang isang nuisance. Una, maaaring sampahan ng kasong kriminal ayon sa Revised Penal Code ang sinumang mapapatunayang nagkasala. Pangalawa, maaaring sampahan ang nasasakdal ng kasong sibil na ihahain ng punong lungsod. At pangtatlo, maaaring tanggalin ang nuisance agad-agad nang hindi nadadaan sa hukuman. Pagkatapos na nilagdaan nyo ang inyong kasunduan, nais ko lamang na kayo ay muling maging mabubuting magkapitbahay. Bahagyan nagdalawang isip man ay pumayag na rin si Romeo Villafuerte sa mga kondisyon ng kanyang kapitbahay na si Anita Estoque. Pagagawa niya sa loob ng 15 araw ang kanyang tumatagas na Poso Negro, palalaliman at sesementohan kagaya ng napagkasunduan. Subukan nating kausapin si Mrs. Anita Estoque, ang nagreklamong kapitbahay. Aling Anita, kontento po ba kayo sa napagkasunduan niyo ngayon? Okay na rin yun nga lang kailangan. Ito ang napag-usapan dito na pagkasunduan. Ito pa rin. Kayo po mismo nagsabi wala po kayong trabaho ngayon. Saan nyo kaya kukunin ang pondo para ipagawa ito? Wala, may hindi ako mangutang o may magpapautang at may tutulong. Nagawan ko as soon as possible. Walang malaki o maliit na reklamo dahil lahat yan may katapat na aksyon. Lagi ring tatandaan na sa huli, batas ang dapat mangibabaw. Kung meron kayong problemang legal na nais isang guni, ilapit lamang dito sa public attorney dahil dito ang reklamo mo, tsa, may patutunguhan. Ako po si Ina Zara para sa public attorney. Kasi hindi kayo nakakaintindi. Ano hindi nakakaintindi? Ako pa, ang tanda ko na ito. Oo Hindi ako nga. nakakaintindi. Teka, Teka, ikaw, Oo. papunta ka pa lang doon, pabalik na ako. Bakit hindi ako makakaintindi? Hindi. Ako, marami na akong pinasukan na hindi tayo trabaho. nagkasalubong. Magkaiba tayo ng... Kasi nungalingan ng utak mo, ako, totoo ang sinasabi ko. Hindi. Na ang pangako mo sa akin, pag humingi ka sa kapatid mo ng pera, padalang ka, bibigay mo sa akin, Noon- ibabalik mo yung puhunan Noon sa pa akin. po yun. Hindi mo Noon pa sinabi po yun na eh. Oh, hindi mo na nga. Ba't yung Ay, pinatuloy? bakit? Dali. Nahimik yung Opo. pera ngayon, nagagalit rin mga anak ko sa akin. Ang sinasabi nyo. Eh, kasi Ay, nga, kailangan yung may kargo pera sa na yun. kanya. Ganun po Tapos talaga yung sasabihin, project ba't na niyo to? pinatulan? Wala Ito, kayong naku- alam.